Hi Pisces, Bear months of 2024. Ito na po ang inyong reading. Yung pinaka-topic natin ay kung ano nga ba ang blessing na parating para sa inyo ngayong Bear months. Para sa mga Pisces, sa mga taong nakikinig ngayon, ano pang mensaheng gabay ang kailangan nilang marinig? Ngayong Bear months, Pisces, anong biyaya, anong blessing? Pisces message. Pisces, anong blessing ang parating ngayong Bear months of 2024, sa mga taong maaaring makapakinig nito? Pisces, ano pong blessing ang parating para sa kanila? Pisces, Bear months of 2024. Ayan, may bumabagsak na dito. Okay, paisa-isa. Pisces, may umaangat na rin. Tayo po ay live na live sa YT, guys. Babalikan ko kayo. Okay, I guess okay na to. Kumpol na pala sila. Well, we'll see. The 8 of Pentacles, 7 of Swords, 5 of Swords, reverse. The Queen of Wands, reverse. The Page of Swords, reverse. And the 2 of Swords. Okay, Pisces. So, syempre pa, unang-una na naman, bumagsak na naman si 8 of Pentacles. So, definitely, meron at meron pa rin pong blessing of work. Okay? Patuloy na trabaho, patuloy na movement pagdating sa trabaho. 8 of Pentacles. Ano man ang tinatrabaho, maging isang empleyado man or mga self-employed, andito po yung patuloy yung diskarte, mapamaraan yung diskarte sa paggawa. So, yung blessing itong maituturing, syempre pa, kasi dyan pumapasok ang ating income or kinikita. Hindi ko ito tatamisan, Pisces. Somehow, maaaring nakakaramdam ang ilan sa inyo ngayon. Ito, tayo ay general message. Sa reality, kahit pa pareho-pareho kayo ng sign as a Pisces, meron at meron pa rin po tayong pagkakaiba. Okay? Pero, okay. Maaaring meron kayong, ito, pwedeng nararamdaman ngayon pa lang. At very normal, pagdating sa usaping pera, meron tayong, nakakaramdam tayo nung highs or lows, ups and downs sa part na yan. Kasi dahil na rin marahil, meron kayong ilang pinagkakagastusan na for some ay hindi ganun kadalian i-handle, kaya umaangat dito yung diskarte po. Na sana ay nasa wasto or mapapanatili nyo yung pagkawasto na hindi kayo nasusobrahan or nakukulangan. Basta andito lang yung focus nyo na magampanan ang ilang kailangan sa trabaho, especially yung diskarte nyo dyan, ay walang malalim tayong nakikitang problema. Bear months, yes, may ilang bayarin na patuloy nyo itong kakaharapin eh. Okay? Patuloy nyo namang bibigyan ng pag-aksyon. Pero yun lang, yung pag-init ng trabaho or yes, your career will be on fire at the same time. Yung ilang expenses, baka mag-init din. Pero maganda naman dito ay hindi kayo mawawalan dahil nga po, merong trabaho sa mas practical. I feel dito yung pagiging busy and productive nyo po, yung productivity, ay talaga namang ay umaangat dito. So, may pagkapagod din. Siyempre, tayo tao lang, napapagod din. Kung nagagawa niyo yung discarding ito, pagdating sa trabaho, o sa ilang gampanin niyo sa buhay, pamilya, sana bigyan niyo rin ng prioridad na madiskartehan ang pahinga. Okay? Speaking of family, or relationship, okay, meron kayong ilang big decision or major decision na pwedeng or kailangan ng buuin this Bear months. I know nagiging malalim, sa blessing lang naman tayo dapat mag-focus, moon child. Pero parang ang dami yung pinagdadaanan lately or ngayong Bear months ito. Kailangan nyo maging klaro, guys, sa kung anong kailangan yung tingnan. Kailangan yung higit na pagtuunan ng focus. Bakit parang yung trabaho ng iba, yung tinatrabaho nyo na rin. Yung ilang responsibilidad ng iba ay responsibilidad nyo na rin. So, yung sense of responsibility po ay umaangat dito.
na ako'y napapagod din sa aking nakikita. Dahil, yes, nabibigay nyo yung blessing sa iba. Pero paano naman yung blessing na deserve mo, Pisces? If ever mag-apply ito sa inyo, na kayo tong patuloy na nagbibigay, physically, mentally, emotionally, financially, yung support na kailangan ng family, or ng kapareha, ng mga anak, if ever meron kayong kids na, sana wag mo rin kakalimutan ng iyong sarili. Okay, yung blessing, parang opportunity rin ito na ibinibigay din natin dapat sa ating sarili. Yun lang, okay? May add ko lang yun. Kasi parang merong ilang tension tayo nakikita sa paggasta. I will be honest. Ito yung decision. Ano yung decision na yun, Moonchild? Maaring maging klaro po kayo sa inyong responsibilidad, sa inyong hangarin. Yes, yung hangarin ng mga puso ng Pisces ay ang makapag-provide, ang makapagbigay. Yung inyong mga selfless and unconditional love. But at the same time, sana buksan mo ang iyong mga mata kung ano ba. Hindi naman sa hindi deserve, pero sandali, paano naman ako? Paano ka naman? Sila na ibibigay mo lahat pero paano ka naman? So, try to save up, mag-budget, magplano kung paano mo pinangahawakan ang iyong pera. Okay, ayun yung pinakauna kong nakikita rito. Pero, para sa ilan sa inyo yun. Just only take what resonate. Tayo po ay general message. So, yung blessing for it, definitely may pag-flow pa rin yung money, and this is something na patuloy na magmumula sa yung pinaghihirapan. So, deserve mo something. Okay? And yung blessing of forgiveness po, blessing of connection, reconnection, may pag-aayos tayo nakikita dito. Okay, para sa ilan sa inyo, especially kung meron kayong hindi nakasundo, or merong nagloko, nagsinungaling, meron pong umaangat na dito, guys. So, para sa ilan sa inyo, relationship-wise, if ever, or napakalawak na usaping relasyon, maaaring ito ay mag-apply sa trabaho, sa kapareha, 7, or kasosyo, sa negosyo, yung ilang tension dyan, na hindi okay, may pag-ayos. Ngayong bare months, maybe kailangan nyo lang marinig na bigyan mo ito ng pag-ayos. Kahit sa yung sariling pakiramdam, deserve mo yung at peace, okay? Or pagkakalmang isipan at puso. Ito yung umaangat. Other messages, family, andito na rin tayo, Queen, yung pagiging queenly nyo, regardless kung lalaki man o babae, pero yung obligations, okay, andito present. So, sa familia, kung meron kayong gustong i-work out or i-develop, family sector, pwede po itong maiugnay natin sa physical home or sa pagdating sa emotional, sa ilang miyembro ng pamilya. If meron kayong gustong trabahuhin dyan, baka dito mag-apply yung 8 of Pentacles. Meron kayong kukumpunihin, meron kayong something na pag-aalayan ng efforts, dadaan ba kayo sa house renovation, kahit sa simpleng pag-aayos, pagbili ng bagong kasangkapan, or meron kayong kinukumpuni, so gastos yan. Ayan, yung nakikita natin, baka dyan kayo naglalaan ngayon ng higit na enerhiya ng pera, kaya hindi madali. Pero I feel naman na may support. Minsan kailangan mo lang daw po buksan ng iyong mga mata. The Two of Swords kasi narito. Kailangan mo lang pangatin ng iyong boses na kailangan mo ng suporta. Or talagang kusang aangat. Again guys, tayo ay general reading. I feel that you will receive naman support from your family or your loved ones. Minsan, kailangan lang natin magsalita. Okay? Or merong improvement. Andito rin tayo usaping relasyon. Again, merong may pag-ayos, yung blessing of reconciliation, of relationship. May ayos kayo. Kung hindi to may patungkol sa physical home, sa inyong tahanan, kung wala kayong ayusin dyan, and then this is about your family or ilang miyembro ng pamilya. I-claim natin yan. Or, i-add na natin ito bilang napag-uusapan natin ng usaping pamilya, astrologically po, sa Jupiter right now, still currently in your 4th house of home and family. Yes po, Jupiter is the planet of luck and expansion. I know hindi nagiging perfect ang mga bagay-bagay. Wala namang perfect, lalo pa para sa ilan sa inyo.
na sinusubok ng buhay. Guys, kahit pa, Moonchild, di naman ako makarelate. Kasi sobra-sobra ang pera. So, sana all. I mean, walang problema. Maganda yung flow ng money. Sa reality, aking uulitin, tayo ay magkakaiba. Yung iba, sobra-sobra pa nga. Maybe isang sign lang yun, napapaangatin nyo dito yung diskarte kung paano nyo pangahawakan ng pera. I mean, hindi naman sa hindi mo deserve yung magbigay or bigyan ng sarili, pero try to save up. Okay, this is ngayong bare months, try to budget. Kasi ang buhay, save for the rainy days. Ayan, hindi laging meron or may pagkasobra or makaramdam lang kayo ng extra expenses or yung ilang bilihin na medyo parang ang dami ngayon. But again, may suporta. Astrologically, Jupiter is in your 4th house of home. May suporta para sa ilan sa inyo. Kailangan nyo lang magsalita. Ang ilan kasi parang hindi, tikom mang bibig. Ayan, pero since ito na tayo astrologically, si Jupiter po, kapag ito ay madalas, hindi natin nilalahat, pero kapag dumaraan siya, nagta-transit siya sa isang sektor, and family, so maaaring merong hindi lang pag-ayos or maayos, may paglawak, may pagdagdag, may pagtaba, kagaya ni Moonchild. Charot. Hindi, maaaring merong dumagdag sa pamilya. Okay, kasi meron tayong nakikita pag-ayos dito. Pag-inat, may celebration po. Yes po. So, ngayon, bare months, yung blessing of celebration or baby blessing para sa ilan sa inyo. Again, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Pero, sa kabila ng ilang maaring nararamdaman yung hindi ganun kagaanan sa buhay, ay merong baby blessing na parating. If ever hindi mag-apply to sa inyo mismo, maaaring ito ay mag-reflect dito sa ilang tao sa inyong paligid. Kung hindi mag-reflect yung pag-aayos sa bahay, ang dami kasi pwedeng iparating ng baraha. Pero definitely may growth po. Patuloy na growth sa family. Okay. Add pa natin. Sige, diskarte. Nandito na rin tayo. Trabaho, pamilya. Why I'm getting a message for some of you na nandito, especially sa Moonchild. Para sa mga, anong tawag dito? Nasa dulo ng dila ni Moonchild. Real estate, ayan. Kasi pasok yan, guys, sa 4th house. This is about home. Nasa real estate or kahit sa simpleng lang kayo, nagsisell kayo ng property, bare months, guys. Kung ano may tinatrabaho dyan, paangatin nyo yung diskarte at kayo ay bibigayaan. Merong magandang luck. May magandang result. Maaaring makabenta kayo. Kung hindi kayo itong bibili, kayo itong makabibenta. Again, okay? Na may kaugnayan sa pera, pamilya, real estate, property, napakaganda. Okay? Sige, ko pa tayo. At tayo ng ilang messages para sa mga Pisces. Anong blessing ang parating pa ngayong bare months? Para sa mga Pisces na nakikinig ngayon. Pisces. Naging malalim ang ating mga nahugot sa inyo. Uy! Sandali. At pa tayo dyan. Ayan na. This is your planet ruler, Pisces, Neptune. Yung mga pangarap nyo. Patuloy na pangarap nyo. Hindi lang sa sarili, pero sa ilang taong mahal nyo. Kung aking i-apply sa ilang bumagsak sa iyong baraha. Ayan. Ano yun, Moonchild? Okay, kung parang yung self-sacrifice ay narito, yung inyong mga puso, yung inyong pagmamahal, sabi ko nga, unconditional love. Dahil yung pangarap nyo, hindi lang sa sarili eh. Nagiging selfless kayo sa part na ito. Okay, yung blessing of, ano pa bang ma-add natin dito? Spirituality, si Neptune, dyan po pumapasok. Pahintulutan nyo yung mga sarili na higit na laliman ang sektor ng religion, maging ano pa man ang inyong faith, okay? Kasi dyan po pumapasok yung connection niyo sa Kanya. Maybe ito lamang po isang paalala para sa atin dahil sa dami ng ating kinakaharap sa pang-araw-araw na buhay, kumonekta rin kayo sa Kanya.
At walang imposible na itong mga pangarap mo ay makamit mo. Or dumating talaga, ito yung blessing na magmumula sa kanya. Yung biyaya na alam niyang deserve mo sa buhay. And Scorpio, yung energy ng Scorpio, hindi naman po kailangan ay mag-apply agad yung Scorpio. Pero, about finances po ito. Okay? Patuloy kang makakapag-provide para dito sa mga pangarap mo na bilhin, gawin, simulan. May pagka-intense. Patuloy kang nagtatransform. Patuloy na may ilang changes patungo sa mga pangarap mo. Pisces, ngayong mga susunod na buwan, bare months, nakatingin tayo sa inyong mga wheel chart. Ito lamang po yung ilang maaring nyo pang maramdaman na blessing, okay? Sa ilang sektor na aking mamention, maaring magmula ito sa inyong nakakapareha. Or about sa business, again, napakalawak. Business, your asawa, may pagka-intense, may pagka-malalim. If ever hindi mag-apply yung aking ilang na-mention, moonchild, sa bahay lang ako, single mom, or ano pa man, walang kita. So, maaring ito ay may kaugnayan sa kaparehan nyo or sa ilang taong malapit sa inyong puso, meron at merong papasok na pera. At dyan po ay hindi kayo mawawalan. I mean, mabibigayaan din kayo. Okay? Or Scorpio, napakalawak niyan guys. Maaaring may biyaya mula. Saan? Sa gobyerno? Yes po. Yan po ay nasa 8th house of financial sector. At dyan manggagaling even sa bangko, kung kailangan nyo ng suporta para maipatayo yung pangarap nyong bahay or itong pangarap nyo, mag-iano pa man yan, dreams, Neptune, may support po. Merong parating na pera, meron kayong pagkukunan ng pera kung kakailanganin nyo. Hindi kayo nag-iisa. Okay? Also, maaaring may pag-travel for some of you ngayong bare month. So, yung blessing of travel, blessing of work, blessing of money, ang ganda. At ano pa to? Blessing of career talaga. Yung work na napakahalaga. Para maisa katuparan. Itong mga gusto niyo pang marating, maibigay. Para sa, hindi lang para sa inyong mga sarili eh. Pero dito sa mga, pinaguhugutan nyo rin marahil talaga ng lakas. Syempre pa. Para sa kanila to. Sige po, kuha tayo ng pinaka-final advice mula dito sa ating ilang na pag-usapan. Pisces. Ayan na. Kumatalon. Bare months. Ano to? Okay. Know that you are loved. Know you are loved, Pisces. Na-appreciate ka. Nakikita yung efforts mo. Yung unconditional love na ibinibigay mo. Yung pagiging selfless mo. Know that you are loved. Know you are loved. Kahit pa sa mga pakiramdam mo na parang ano, no? Baka ang ilan sa inyo kasi parang hindi ramdam. Okay? Kasi nga, iba-iba ang bawat isa kasi. Hindi natin mapiplease kung ano yung kaya nating ibigay. Baka hindi lang din nila kayang ibigay sa'yo eh. Alam mo yon, pero lagi mong tatandaan na ikaw ay nakikita na pupunan na appreciate, minamahal ka. Find balance. Find a balance between your work, family, and yourself. Kasi sabi ko nga, baka, uy, puro Libra yung umangat. Okay? And Scorpio. New Moon in Scorpio, go deeper. Go deeper. Actually, Neptune, sa mga pangarap nyo, parang dyan kayo higit na humuhugot talaga ng lakas. Yung sa mga dreams, yung hopes nyo sa buhay. Merong pag-asa, patuloy na pag-asa. Balance is the key, hindi madali, Moonchild. Lalo pa sa dami ng obligations na umaangat dito or even tension sa pera, pamilya, or ilang taong pinagbibigyan nyo ng enerhiya. Go deeper, Pisces. Kumbaga, lagi nyo nang tatandaan yung mga dahilan nyo. Know your whys. Kung kanino ka, ito ba, kung kanino ba ito iniaalay. But at the same time, pinapaalalahanan pa rin kayo na huwag nyo rin kakalimutan yung kayo. Okay? Physically, mentally, emotionally, take some time then to go deeper. Na mag-meditate, mag-contemplate, huminga ng makahinga sa ilang isipin na ito ng buhay. Ito yung umaangat na mensahe para sa inyo ngayong bare months.
Pisces.